matakas ang isang piloto kapag inagaw ng mga terorista ang eroplano? Maniwala ka man o hindi, may nakatagong escape system na built-in mismo sa itaas ng cockpit. Una, dahan-dahang binubuksan ng piloto ang maliit na side window. Pagkatapos, mula sa isang nakatagong compartment sa itaas, huhugutin niya ang maayos na nakatiklop na lubid. Itatapon niya ito palabas at kusang iuunat ang lubid. Kakapit naman ang metal hook sa dulo sa fuselage ng eroplano. Pero hindi ito basta-bastang lubid. Isa itong Special Aviation Grade Static Line, ginamot para maging fire-resistant at cut-resistant at kaya nitong bumuhat ng higit 800 pounds na bigat. Kahit pa nagliliyab ang eroplano o may sira ang fuselage, hindi agad mapuputol ang lubid. Kapag nakasiguradong nakakabit na ito, lalabas ang piloto sa maliit na bintana at dahan-dahang bababa gamit ang lubid. May isa pang napakahalagang hakbang. Ang modernong cockpit windows ay may built-in heating system para hindi magyelo habang lumilipad. Umaabot sa 140 degrees Fahrenheit ang init ng salamin. Kaya bago hawakan ang anumang bahagi sa labas, kailangan munang patayin ng piloto ang window heat. Kung hindi, isang hawak lang, pwede siyang mapaso ng malala. Kaya kung ikaw ang nasa sitwasyon, may lakas loob ka bang lumabas sa ganoong kaliit na bintana? Itong mga lalaking to ay nagtayo ng bahay gamit ang foam. Gumastos sila ng $2,000 para sa mga pre-shaped blocks at natapos ang balangkas ng bahay sa loob lang ng 2 oras. Ilang araw lang ang lumipas, tapos na agad ang buong bahay. Malinis, maganda, at maayos tingnan. Ang mga kulay-abong block na ito ay tinatawag na EPS foam panels. Bawat isa ay may built-in slots, kaya parang Lego lang kapag pinagdikit. Ang ginamit ng grupo ay martilyo at glue gun lang, walang crane o mabibigat na makina. Una nilang itinayo ang mga pader, sa kanila ginawa ang arched roof. Bawat block ay may numero, kaya halos imposibleng magkamali. Mukha lang itong foam, pero mas matibay ito kaysa ladrilyo. Mga 7 beses na mas malakas. Napananatili rin nito ang init katulad ng 13 talampakang kapal ng solid brick. Tahimik din sa loob, halos hindi marinig ang ingay ng kalye sa labas. Kaya nitong tiisin ang lindol at bagyo. Pagkatapos itayo, pinapahiran nila ito ng fireproof at waterproof coating na ginagawang matigas, hindi tinatabla ng araw at hindi nabibitak. Sa Florida, hindi ito tinatangay ng bagyo. Sa Michigan, pinapanatili nitong mainit ang loob tuwing taglamig. Mas mabilis, mas magaan at mas mura itong gawin. At pag natapos, hindi mo aakalain na gawa lang pala sa foam. Kaya heto ang tanong, kung malalaman mong ang bahay mo ay gawa sa foam, titirhan mo pa rin ba ito? Bakit kaya wala tayong ganitong klase ng sahig sa United States? Mukhang end-grain floor ito pero gawa sa mahahabang manipis na piraso ng kahoy at hindi lang siya naglalatag ng pre-made na wood panels. Ginagawa niya mismo mula sa simula ang buong sahig. Tingnan mo kung paano niya ito ini-install. Ipinapatong niya ang mga custom-made na panel sa kama ng mortar para dumikit ng maayos at pantay. Kung sa New York mo ipapagawa ito, magkano kaya ang gastos? Pagkatapos, gumagamit siya ng napakalaking drum sander para pantasihin ang buong ibabaw ng sahig. Pag natapos yon, lumilipat siya sa mas maliliit na sander para sa mga gilid at sulok. Pero ito na ang pinaka-genius na parte. Kinokolekta niya ang pinong alikabok ng kahoy mula sa pagliha at hinahalo ito sa isang binder para gumawa ng custom wood filler. Dahil galing mismo sa kahoy na ginamit, perpektong tugma ang kulay. Isang master level na teknik ito. Ipinapahid niya ang filler sa buong sahig para mapuno ang maliliit na puwang sa pagitan ng mga piraso. Pagkatapos, nililihan niyang muli ng makinis na makinis. Ang dami ng trabahong kailangan dito ay nakakamangha. Sa huling hakbang, ina-apply niya ang finish para maprotektahan ang kahoy at mailabas ang napakagandang kulay at pattern nito. Ang resulta, isang natatangi, kahanga-hanga at napakagandang sahig, isang obrang gawa ng tunay na master craftsman. Alam mo ba kung paano gumagawa ng uling ang mga tao sa India gamit ang pinakatradisyonal na paraan? Gumagamit sila ng mga patay na ugat ng puno at iba't ibang uri ng kahoy na iniipon nila ng patong-patong hanggang mabuo ang isang malaking konong guwang sa gitna.
Ang ganitong disenyo ay nagbibigay daan para pantay na kumalat ang init mula gitna palabas, parang natural na heat pipe system. Pagkatapos, tinatakpan nila ang labas ng giniling na hibla ng baon ng niyog. Ang baon ng niyog ay mabagal masunog, kaya mainam itong panangga sa init at panimulang sindi. Sunod, nilalagyan ito ng makapal na patong ng itim na putik para tuluyang masilyuhan laban sa hangin at makalikha ng mataas na temperatura pero mababang oxygen na kapaligiran. Mahalaga ang hakbang na ito dahil sa ganitong kondisyon, unti-unting nabubulok ang kahoy, alkitran at suka ng kahoy hanggang ang matira na lang ay purong karbon. Ang buong proseso ay tumatagal ng 5 hanggang 10 araw at mas mabagal ang carbonization, mas maganda ang kalidad ng uling. Kapag binuksan na ang bunton, makikita mo ang mga piraso ng uling, nakita pa rin ang ugat o butil ng kahoy, ngunit kumikinang na parang metal. Mukha itong primitibo pero sa totoo lang, napakasyentipiko ng proseso. Kaya ang tanong, sa panahon ngayon, sa tingin mo ba dapat pa rin nating itaguyod ang ganitong mura at tradisyonal na paraan ng paggawa ng uling?